Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon kay Mercy, naganap daw ang nakakakilabot niyang karanasan noong grade 8 pa lamang siya at hanggang ngayon ay hindi daw niya makakalimutan ang pangyayaring iyon. Noong pagkakataon na iyon, siya ang tumatayong homeroom president ng kanilang klase at opisyal din siya sa liga ng mga estudyante ng kanilang paaralan at iba't ibang mga club. Aktibo din umano siya sa journalism at isa siyang writer ng kanilang school organ. Kaya madalas ay hindi siya umuuwi sa tamang oras dahil na rin sa napakaraming aktibidad at gampanin niya sa kanilang paaralan. Sabi ni Mercy, noong mga panahon ding iyon ay may napapabalita na sa kanilang lugar na aswang. Ngunit tulad ng iba pang mga balita, ang iba ay naniniwala samantalang ang iba naman ay hindi. Dahil nga sa ang karamihan ng mga tao, ang laging paniniwala ay to see is to believe. Alam kong nasabi ko na ito minsan ngunit uulitin ko na ang mga taong nagsasabi ng ganyang paniniwala, kung iisipin, ay hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi talaga. Sapagkat kung ganyan ang iyong paniniwala, ay para mo na rin talagang sinabi na wala kang isip, pagkat ang isip kailanman ay hindi mo makikita. Kaya ang kasing kahulugan niyan ay dahil sa hindi mo nakita ang iyong isip, huwag ka ring maniwala na may isip ka. Kaya ayon pa kay Mercy, may kaunti siyang pag-aalala nang marinig ang kumakalat na balitang iyon ukol sa aswang. Kahit pa nga walang matibay na katibayan ukol dito, sapagkat naroon ang isipan niyang paano kung totoo nga ito. At kahit hindi pa siya nakakita ng aswang sa buong buhay niya, ay alam niya kung gaano nakakatakot ang mga ito dahil na rin sa mga kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang lolo ukol sa mga karanasan nito sa mga aswang doon sa kanilang probinsya. Kaya para kay Mercy ay mas mabuti na rin ang gayon na may paniniwala sapagkat magiging maingat ka at alerto kaysa sa tuluyan mong ibasura ang posibilidad na maaring totoo nga ito. Minsan pagpasok ni Mercy ng paaralan ay naging mas maingay ang balita ukol sa aswang na gumagala di umano sa kanilang lugar, sapagkat sa bawat umpukan ng mga mag-aaral na kanyang madaanan papasok sa kanilang silid-aralan ay iyon ang laman ng usap-usapan. Pagpasok niya ng kanilang room ay ganong eksena rin ang kanyang naabutan. Nag-uumpukan ang kanyang mga kamag-aral at iyon din ang pinag-uusapan. Ilang sandali pa ay sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Maxine at tinanong siya nito kung alam na ba niya ang balita. Sinabi naman niya sa kaibigan na kung yung tungkol ba sa aswang ang tinutukoy nito. Nagad namang sumagot at sinabing oo. Sinabi naman ni Mercy na naririnig na niya kanina pa sa mga usap-usapan simula nang pumasok siya sa gate ng kanilang paaralan. Sabi ni Maxine, mas malala daw kasi yung ngayon. Nung una kasi ay may nakakita lamang dito. Nung nagdaang gabi ay may hinabol na daw ito. Mabuti na lamang at nakasalubong ng mga rumorondang barangay tanod sakay ng kanilang tricycle. Ang lugar kasi nila Mercy batay na rin sa kanyang paglalarawan ay hiwa-hiwalay ang mga bahay at malayo ang distansya sa isa't isa na maraming mga bakanting lote. Sinabi ni Mercy sa kausap na totoo pala ang kumakalat na balita. May aswang palang talaga. Sumagot ang kaibigan niya at sinabing ewan daw niya basta iyon ang bali-balita na kumakalat. Noong araw na iyon ayon kay Mercy ay okupado sila sa dami ng iba't ibang aktibidad sa kanilang paaralan.
halos nagkasabay-sabay ang kanilang mga gawain. Kaya nakauwi na ang halos lahat ng mag-aaral sa kanilang paaralan, samantalang sila ay naroon pa at abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Maya-maya ay dumating ang isa nilang kamag-aral na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ng araw na iyon, na kanila pang inawitan ito kanina habang nagkaklase sila. At niyayaya sila nito sa kanilang bahay dahil sa mayroong handaan, na nagpasigla naman sa kanilang lahat na naroon ng mga pagkakataon na iyon. Kaya binilisan na nila ang kanilang ginagawa. 7 silang lahat na pumunta sa bahay ng kanilang kamag-aral. Papunta roon ay nadaanan nila ang tibagan na matatanaw ito mula sa kalsada. Dati itong quarry, nakita mo ang pagkasira ng burol na halos nangalahati na ito, kaya tinawag itong tibagan. Ang bahay ng kanilang kamag-aral ay hindi tabing kalsada, na ayon kay Mercy, sa tansya niya ay may 100 metro ang lalakarin bago marating ang sa kanila mula sa kalsada. 5:00 pasado na nang makarating sila sa bahay nito, at matapos handugan ng awiting pang may kaarawan ay nagkainan na sila. Sinabihan ni Mercy ang kaibigan niyang si Maxine na wag silang magtagal sapagkat ayaw niyang gabihin sila sa daan. At iyon din di umano ang paalam niya sa kanyang mga magulang na mag-text siya sa kanila. Sumang-ayon naman ang kaibigan ni Mercy. Matapos makakain ay nakipagkwentuhan lang silang sandali at nagpaalam na. Ngunit pinigilan sila ng birthday celebrant at ilang mga kaklasing naroon, at susubukan daw nilang uminom para naman maranasan nila kahit minsan. Ngunit sinabi ni Mercy na hanggang ganoong oras lamang ang paalam niya, at ganon din ang kaibigan niyang si Maxine. Kinantsawan pa sila ng mga kaklase na killjoy at walang mga pakisama. Sinabi naman ni Mercy na hindi naman sa ganon, kaya lang baka mapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Dagdag pa nito ay delikadong gabihin sila sa daan. Nabiglang naghiyawan ang mga kaklase nang marinig iyon, at sinabing delikado ba daw dahil sa ang tinutukoy niya ay ang napapabalitang aswang na gumagala, na sinundan ng malalakas na hiyawan at tawanan. Na sinabi pa ng isa na masyado daw sila nagpapaniwala sa mga kwentong barbero at hindi na raw uso ang mga ganyan sa panahon ngayon sapagkat makabago na. Sinabi naman ng may kaarawan na wag nang mag-alala sapagkat ihahatid sila ng mga ito sa kani-kanilang mga bahay mismo, at sila na raw ang bahalang magpaliwanag sa kanilang mga magulang. Dahil doon ay wala nang nagawa pa sila Mercy at Maxine dahil talagang mapipilit ang mga ito. Kaya tinext na lamang muli nila Mercy at Maxine ang kanilang mga magulang at sinabing naroon pa sila at baka gabihin ng pag-uwi. Ngunit sinabi naman nila na ihahatid sila ng kanilang mga kaklase. Kaya pumayag na rin kapwa ang kanilang mga magulang at sinabihang basta mag-ingat lamang sila. Ilang sandali pa ay nakita na nilang inihahanda na ng kanilang mga kaklaseng lalaki ang kanilang iinumin. Na mga panahon daw na iyon ang sikat na inumin sa kanilang lugar na kanilang naririnig ay ang tinatawag na shembot, na pinaghalong gin, kopi ko brown at Sunday's Melon na isang brand ng powder juice na nasa sachet. Nakita nila Mercy na pinagsama-sama ang mga ito sa isang pitchel. Kapansin-pansin di umano sa muka ng kanilang mga kamag-aral ang excitement, dala na rin marahil ng kuryosidad. At naisip niyang kahit pa nga sila ay nasa first section at kabilang sa mga top students ng kanilang paaralan, ay naisip niyang dumarating din ang punto na nais mong maranasan ang mga bagay na iyon. At sinabi na lamang niya sa sarili na bahagi talaga marahil iyon ng paglaki. Na magsimula ng isalin ang inuming iyon sa baso at nakikita niyang iniaabot sa kanyang mga kamag-aral, ay di niya alam kung makakaya niya itong inumin. Lalo pa nga kapag nakikita niya ang mga reaksyon sa mukha ng mga ito na nalulukot matapos lagukin ang alak. At sa bawat isang makakatapos na uminom ay naghihiyawan ang mga ito at masayang masaya. Nang siya na ang iinom ay nagpalakpakan at nagsigawan ang kanyang mga kamag-aral.
Si Maxine naman ay pinayuhan siya na basta lunukin na lamang agad sapagkat nauna itong uminom sa kanya. Kaya nang inumin niya ito ay ganun nga ang kanyang ginawa. Nilunok niya iyon agad. Ngunit hindi maiwasan talagang malasahan mo pa rin iyon na habang tumatagal naman daw sa kanyang dila, ayon sa kanya, ay di naman ganun kasama ang lasa nito at nasabi pa niya sa sarili na masarap din naman pala. Mabilis na lumipas ang oras. Nang pasado 9:00 na ay nagsabi na siya na kailangan na nilang umuwi at total naman ay paubos na rin ang kanilang inumin. Sa dami nila ay halos nakataga-4 na shot lamang sila, kaya hindi naman masasabing sila ay lasing. At tulad ng napagkasunduan ay ihahatid sila ng mga kaklase nilang lalaki, kaya naganda na silang umuwi at nagpaalam na rin sa mga magulang na may kaarawan at nagpasalamat. Paglabas nila ng bahay ay bagya pa silang nagulat sapagkat tila gabing-gabi na. Ngunit nag-aambag naman ng liwanag ang buwan. Gayunpaman ay binuksan pa rin nila ang flashlight ng kanya-kanyang cellphone upang mas lumiwanag ang kanilang daraanan. At nagsimula na nga silang lumakad papunta sa kalsada at doon ay maghihintay sila ng tricycle na daraan. Nang malapit na nilang sapitin ang kalsada ay may naaninagan silang tao sa tapat ng tibagan na nakaupo sa gilid ng isang malaking puno ng sampalok. At tila abala ito na ang layo sa kanila ay may mga 10 dipa. Nang mas masipat pa nila ito ay bagya itong nakatalikod sa kanila at napag-alaman nilang isa itong taong palaboy dahil na rin sa itsura nito at may kinakalkal lamang na basura. Nagpatuloy sila sa paglakad. Nang nasa anggulong nakatagilid na ito sa kanila ay doon nilang nalaman na mali ang kanilang unang naging pagkaunawa sa kanilang nakita. Hindi ito nagkakalkal ng basura kundi may kinakain na kung anong karne at sariwa iyon pagkat kita nilang nagkalat ang dugo sa bibig at pisngi nito, maging ang isang kamay nito ay puno ng dugo. Kaya nabuhay na di umano sa kanilang isipan ang ukol sa kumakalat na balita ukol sa aswang at tila nagsimula ng maghabulan ang mga daga sa kanilang mga dibdib na naririnig na nila ang kanilang mga sarili na paimpit na napapabulalas at ang isipang iyon ay naging isang realidad na nga nang bigla nitong ibaling ang paningin sa kanila nang mapansin sila nito na nakita pa nila umanong lumiwanag ang makintab nitong mga mata. At hindi nakalampas sa kanila ang matutulis nitong ngipin ng ibuka daw iyon at animoy aso na kumahol sa kanila, ngunit iba nga lamang ang tunog na tuluyan ng nagpasindak sa kanilang lahat. Dahil daw doon, ang kaninang impit na mga tunog mula sa kanila ay napalitan na ng mga malalakas na sigaw at nagtakbuhang mabilis pabalik sa bahay ng kanilang kamag-aral. Na ayon pa kay Mercy, ay tila hindi sila magkakakilala na walang pakialam sa isa't isa habang tumatakbo. At talaga daw nakakakilabot ang tagpong iyon sapagkat ang mga lalaki nilang kamag-aral ay siya pa unang-unang nanakbo at may narinig pa siya sa mga ito na umiiyak at umihikbi-hikbi pa. Halos sa bilis ng mga pangyayari ay ilang saglit lamang ay nakabalik na sila sa bahay na di nila alam kung paano. At wala daw matandaan si Mercy kung tatanungin siya sa kanilang dinaanan. Mabilis naman silang inasikaso ng mga taong naroroon pa, pagkat ang iba sa mga kasama nila Mercy ay nagtamo ng mga galos na ang iba rito ay di alam kung paano nila iyon nakuha sa sobrang takot na naramdaman. Ngunit sabi ni Mercy ay nakita niyang iba sa mga ito na nadapa at dahil sa paniniwala ngang sumusunod at hinahabol sila ng aswang ay nagsisiksikan sila sa daan. Kaya ang iba sa mga ito ay napipilitan na at napapatakbo kahit sa mga halamang nasa tabi nito. Kaya ang iba ay doon nakuha ang kanilang mga galos. At ang isang bagay na nakapagpagaan ng kanilang loob ng kaibigan niyang si Maxine ay nang makita nila yung nagsasabing di na uso sa panahon ngayon ang mga gayon at animoy kung sinong matapang na nung pagkakataon daw na iyon ay walang tigil sa pag-iyak at umahagulgul pa.
na nang magkatitigan si Mercy at Maxine ay bagya silang nagkatawanan, na ayon pa kay Mercy ang lahat ng iyon ay nangyari dahil sa aswang sa tibagan. (1993) Isang nakakakilabot na pangyayari ang naranasan ni Darwin. Ayon sa kanya ay may napapabalita sa kanilang lugar na may gumagalang aswang. Naging matunog ang balibalitang ito nang minsang isang manananggot ang nakakita dito habang siya ay nasa puno ng nyog at kumukuha ng tuba. At dahil sa probinsya sila nakatira ay magkakalayo ang mga bahay. Doon na siya lumaki at nung panahon lamang na iyon naging maingay ang tungkol sa aswang. Magki-15 anyos na siya at sa edad niyang iyan ay wala pa naman siyang naranasan na kababalaghan sa kanilang lugar, maliban sa mga paminsan-minsang pagpaparamdam ng mga maligno kapag sila ay nagagawi sa kagubatan. Pero tangi doon ay wala naman na. Minsang nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan at mga pinsan na magpunta sa Busay. Ang Busay sa kanila ay falls. Naisipan nilang maligo doon. Kaya madilim pa ay abala na sila sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin. May mga manok din silang kinatay upang baunin. Maglalakad lamang sila dahil wala namang masasakyan papunta doon sapagkat nasa gitna ito ng bundok. Nang halos tapos na nilang maihanda ang lahat ng mga dadalhin ay nagpunta si Darwin sa bahay ng kanyang ninong Edward para humiram ng pambomba para sa interior ng gulong na siya nilang gagawing salbabida. Nagmamadali siyang tumungo sa bahay nito. Pagdating niya doon ay nakasara pa ang pinto at mga bintana. At dahil may kapilyuhan ay hindi siya tumawag. Sa halip ay sumilip siya sa isang siwang ng dingding sa kwartong bahagi ng ninong at ninang niya. May pagkasabik siyang dahan-dahan na lumapit sa siwang at kinikilig-kilig pang inilapit niya doon ang kanyang mukha at sumilip siya sa butas. Nang bigla siyang nagtaka at nadismaya pagkat wala doon ang ninong at ninang nito. Kaya napaisip siya kung saan nagpunta ang mga ito. Naisip niya na baka pumunta sa kamag-anak o di kaya naman ay pumunta sa bayan. Nang pagtalikod niya ay napasigaw siya sa sobrang gulat. Nang halos bumangga siya sa kanyang ninong at sinabi nitong galing sila sa piyestahan na tila ba naisip nito ang laman ng kanyang isipan. Sinabi naman niya nahihiram sana siya ng pambomba na nauutal-utal siya dahil hindi niya alam kung kanina pa nandoon ang mga ito at nakita siya na nakasilip sa dingding. Kaya nahihiya siya at kinakabahan. Sinabi naman ng ninang niya na pumasok siya muna. Ngunit tumanggi na siya at sinabi nagmamadali siya pagkat naghihintay na ang kanyang mga kaibigan. Kaya pumasok na ang ninong niya at kinuha ang pambomba at paglabas nito ay agad na iniabot sa kanya. Agad na siyang nagpaalam sa mga ito. Sinabi naman ng mag-asawa na ikamusta sila sa mga magulang niya. Magalang naman siyang tumugon at nagpasalamat sa mga ito at tuluyan na siyang umalis. Pagbalik niya ay inip na ang mga kaibigan at pinsan niya sa paghihintay sa kanya. Nainasar pa siya ng isa niyang pinsan at sinabing bakit kasi magdadala pa ng salbabida gayong lahat naman sila ay marunong lumangoy. Sinagot naman niya ito at sinabing para masaya. Mag-aalas 6 na ng mga oras na iyon kaya nagsimula na sila. Ilang oras din silang naglakad. Nang dumating sila sa Busay ay alas 8 pasado na. Mabilis nilang iniayos ang mga dalahin nila at isa-isa nang lumusong sa tubig na napakalamig. Binombahan naman ni Darwin ang dala niyang interior.
Masaya silang naligo at nagkainan. Mabilis na lumipas ang oras. Na mga pasado 4:00 na ay nagkayayaan na silang umahon at sinimulan na nilang magligpit upang makauwi na. Nang naglalakad na sila ay sandaling natigilan ang isa nilang kaibigan. Bigla itong lumipat sa likuran at sinabi niya na may aswang. At dahil pala biro ito ay hindi nila pinansin ang sinabi nito at nagtawanan pa sila. Ngunit laking gulat nila nang makita ang isang maitim na nilalang na anyong tao ngunit parang aso itong nakatuwad sa gitna ng daan. Nanlilisik ang mapupulang mata nito na walang anumang hudyat ay biglang nagtalsikan ang alikabok pagkat mabilis itong kumilos papunta sa kanila na agad na dinamba sila nito. Kaya napapunta sila sa gilid ng daan na iniwasan ang kabilang bahagi pagkat matarik iyon. Si Darwin naman sa pagkabigla ay agad na ipinangsangga ang salbabida na hawak niya. Kaya doon tumama ang aswang na dahilan naman para tumalsik siya at matumba. Sa sobrang lakas ay lumagapak ang puwet niya at lumapat ang likod sa lupa na yakap-yakap pa rin ang salbabida. Sa kabutihang palad naman ay doon tumalsik ang aswang sa kabilang gilid ng daan at nakita nilang dire-diretso itong gumulong pababa kasama ng mga halamang nabubunot kapag nadaraanan niya at ilang mga lupa at bato. Kaya sinamantala naman nila iyon para mabilis na magtakbuhan. Na nagtalsikan ang kanilang mga dalang gamit at nagkalat sa daan. Kanya-kanya silang takbo at panay ang hingi ng saklolo. Matagal silang tumakbo, tuloy-tuloy. Tumigil lang sila nang hindi na talaga nila kaya at parang mapapatid na ang kanilang hininga. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan ay hindi na nila ito nakita. Takot na takot sila ngunit nang magkatitigan at makita ang muka ng isa't isa ay biglang nagkatawanan. Lalo pa nang maalala nila ang itsura ng aswang nang mahulog ito sa matarik na kabilang bahagi ng daan. Matapos na makapagpahinga ng kaunti ay nagpatuloy na sila sa paglakad pauwi. Kinaumagahan ay laman ng usap-usapan ang kanilang karanasan. Kaya lalo pang naging matunog sa kanilang lugar ang tungkol sa aswang. Matapos makapananghalian noong araw na iyon, si Darwin ay naisipan niyang isauli na sa kanyang ninong ang pambomba. Pagdating niya sa bahay nito ay nakasara na naman ang pinto at mga bintana nito. Kaya naisip niya na marahil ay wala na naman ang mag-asawa. Kaya inilagay na lamang niya sa balkonahe ang pambomba at tumalikod na siya. Bigla siyang may narinig sa loob ng bahay na naakit ang interes at atensyon niya na silipin iyon. Kaya lumapit siya sa dingding. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa butas. Sumilip siya. Laking gulat niya nang makita ang dalawang malalaking baboy na nakahiga sa papag. Kinilabutan siya, kaya agad siyang umalis. Dahan-dahan siya naglakad palayo sa bahay. Nang makalayo na siya ng bahagya sa bahay, ay tsaka siya kumaripas ng takbo. Agad niyang ibinalita sa mga kaibigan at pinsan ang kanyang nasaksihan, na noong una ay hindi sila makapaniwala, pagkat lehitimong taga roon din ang ninong at ninang niya, na doon ipinanganak at lumaki, hanggang sa makapag-asawa na nga. Walang anak ang mga ito. Sinabi naman ng isa niyang pinsan na baka nahawaan lamang ang mga ito. May naisip silang paraan para malaman talaga nila kung totoong aswang ang mga ito. Minsang mayroong handaan sa kanilang lugar ay naroon ang ninong at ninang niya. Sila naman ng mga kaibigan niya at mga pinsan ay nagiinuman sa labas ng bahay ng may kaarawan. Nagkwentuhan sila at sinasadya nilang lakasan iyon na ipinaririnig sa kanyang ninong at ninang. Sinabi nila na nakakatawa daw ang aswang pagkat gumulong daw ito sa bangin. Napanay daw ang hawak nito sa mga halaman pero natatangay rin niya iyon pababa. Kaya dire-diretso daw ito hanggang sa ibaba
ng matarik na bangin na iyon, na kanila pang dinaragdagan ang kwento na pinagmumukhang tanga talaga ang aswang na sumugod sa kanila, na sinabi pa nila na malamang ay nagkanda utot-utot iyon sa sobrang takot, na kahit pala daw aswang ay takot din at salbabida lang pala ang katapat. Sabay nagtawanan sila ng malakas at talagang nakakainsulto. Maya-maya ay walang pasabi na umalis ang ninong ni Darwin. Nahatak-hatak ang kanyang asawa. Hindi daw ito nagpaalam. At nang makaalis na ang mag-asawa, ay humupa na rin bigla ang langis sa pagkulo nito. Kaya nakumpirma nila na aswang nga ang kanyang mga tumatayong pangalawang magulang. Pero ayon kay Darwin ay sigurado silang nahawaan lamang ang mga ito, pagkat hindi naman ganon dati ang mag-asawa. Mahilig kasi pumunta sa mga piyesta dahil walang anak na inaasikaso. Isang buwan makalipas ang insidenteng iyon sa handaan, ay lumipat na rin ang kanyang ninong at ninang. Dala na rin marahil ng kahihiyan, pagkat bistado na sila sa kanilang lugar. Si Nilda ay tubong probinsya na ang kinalakihan niyang lugar ay talagang bulubundukin. 3 silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Ang panganay nila ay nasa Maynila na nakatira at may sarili na itong pamilya. Kaya siya na ang naaasahan ng kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Kinalakihan na niya ang ganong uri ng pamumuhay sa kanila at sanay na siya dito, na madalas ay nangangahoy para may maigatong at araw-araw na nag-iigib ng tubig. Katulong din siya ng kanyang mga magulang sa bukid pagkaminsan. Huminto na siya sa pag-aaral ng mga panahong iyon. Ang bunso na lamang nilang kapatid ang nag-aaral at hindi nila ito maasahan pagkat maaga itong umaalis at madilim naman na ito kapag dumarating. Sa araw-araw ay hinaharap niya ang mga gawain sa bukid at sa bahay. Minsan habang abala sila ng kanyang mga magulang sa paglilinis ng lupang kanilang pagtataniman, ay sinabihan siya ng kanyang ina na mauna nang umuwi sa bahay upang mag-igib at magsaing, pagkat uuwi na rin ang mga ito dahil magdidilim na. Pagdating niya sa kanila ay ang pagsasaing ang agad niyang inuna, kaya nagpadinga siya ng apoy gamit ang bunot ng nyog at isinalang na ang sinaing. Hinintay niya munang kumulo iyon. Matapos kumulo ang kanyang sinaing ay dinampot na niya ang mga galon upang mag-igib, na ang tawag sa pinag-iigiban sa kanila ay bubon. Ang bubon nila ay ginagawa lamang sa tabi ng batis na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bago siya dumiretso sa bubon ay nagsindi na siya ng lampara dahil magdidilim na. Nang nasa bubon na siya at nilalagyan na ng tubig ang galon, gamit ang bao ng nyog na may butas, ay narinig niyang humuni ang aswang, na sa tuwing makakarinig siya noon ay talaga namang kinikilabutan siya at agad na binabalot ang buo niyang katawan ng takot. Nagmadali siya. Ang isang galon ay kanya nang iniwan at naisip niyang babalikan na lamang. Nang nangangalahati na siya sa daan papunta sa kanila, ay nabigla siya nang biglang humampas sa kanya ang mga dahon ng isang puno na nasa gilid ng daan. At dahil doon ay napasigaw pa siya, ngunit mas lalo siyang nagimbal nang makita niya ang tila isang malaking pakpak ng paniki na naroon sa puno, na siya palang dahilan kung bakit humampas ang mga dahon nito sa kanya. Mabilis siyang tumakbo at nagsisigaw, na binitawan na niya ang mga dalang galon upang mas mabilis siyang makatakbo. Agad siyang pumasok ng kanilang bahay at isinara ang pinto, at tinakbo na rin niya kaagad ang bintana at isinara din niya iyon. Tuloy pa rin ang pagsigaw niya
na kanyang tinatawag ang mga magulang. Maya-maya ay narinig na rin niya ang boses ng mga ito at pasigaw na tinatanong kung bakit. Ilang sandali pa ay nasa kanilang pintuan na ang kanyang mga magulang. Sinabi niya sa mga ito na may aswang. Agad naman siyang niyakap ng kanyang ina at pinakalma pagkat nakita siya nitong nanginginig sa takot at namumutla. Ang kanyang ama naman ay agad na lumabas upang sunduin ang kanyang kapatid. Nag-alala ito para sa kanyang kapatid dahil sa kanyang sinabi. Halos hindi makapaniwala si Nilda sa kanyang nakita, na bagamat di niya nakitang malinaw ang itsura nito, pagkat tila nakatabon ang mga malalaki nitong pakpak, ay sobrang takot ang naramdaman niya, pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganon. Tinanong siyang minsan pa ng ina kung hindi ba daw kabog lamang ang kanyang nakita, sapagkat ang sinasabing kabog sa kanila ay isang malaking uri ng paniki. Sinabi niya na wala iyon sa kalahati sa kanyang nakita, at sinabi niyang aswang talaga iyon. Di nagtagal ay dumating na rin ang kanyang ama at kapatid. Matapos nilang makapaghapunan ay tumulong siya sa kanyang ina sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Matapos iyon ay naghilamos lamang siyang sandali at dumiretso na siya sa kanyang silid. Maliit lamang ang tahanan nila, na isang tipikal lamang ito na bahay sa probinsya. Nang mga madaling araw na, mahimbing na siyang natutulog nang bigla siyang magising dahil sa naramdaman niyang pumapatak sa kanyang muka. Nang pahirin niya ito ay isang malapot na likido na nanindig ang balahibo niya sa pagkadiri dito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tingnan kung saan nagmumula ang mga patak na iyon, ay napasigaw siya ng malakas. Nakita kasi niya na may dalawang bagay na mapula sa bubong at ang isang maliit na bahagi ng pawid ay natanggal na. Mabilis namang pumunta ang mga magulang nila sa kanilang silid. Ang kanyang kapatid ay napabalikwas na rin. Noong nandoon na ang kanilang mga magulang ay naglaho na rin ang mapupulang bagay na iyon, na sa palagay niya ay siyang mata ng aswang. At kasabay noon ay nawala na rin ang pumapatak na likido. Kinaumagahan, sa halip na magtrabaho sila sa bukid, ay mayroon silang pinuntahang mag-anak. Pumunta sila sa tiyuhin ng kanilang ina. May kalayuan ang bahay nito, kaya maaga pa lang ay umalis na sila sa kanilang bahay. Nang sapitin nila ang tahanan nito ay halos magtatanghalian na. Agad na sinabi ng kanilang ina ang pakay. Sinabi nito na mayroong aswang na gumagambala sa kanila, at ikinuwento niyang lahat dito ang mga nangyari. Tinuruan siya nito na mga dapat nilang gawin. Binigyan din sila ng lana at sinabing kukulo daw iyon sa tuwing mayroong aswang. Pagdating nila ng kanilang bahay ay isinagawa nilang lahat ang itinuro sa kanila ng tiyuhin ng kanilang ina. Nagsabit sila ng bawang sa dingding ng kanilang bahay at nilagyan nila ng walis na nakabalagbag ang kanilang pintuan. Ginawa naman ng lalagyang tela ang bala ng baril na ibinigay ng tiyuhin ng kanyang ina kay Nilda, at ipinardible niya iyon sa loob ng kanyang damit. At nilagyan din nila ng asin na nakalagay sa bao ang bawat sulok ng kanilang bahay. Kinagabihan, matapos nilang makakain ng hapunan, ay narinig nilang humuning muli ang aswang. Malakas iyon. Pinagmasdan nila ang lanang nasa bote. Hindi naman ito kumukulo. Pinakiramdaman nilang minsan pa ang aswang, ngunit nanatiling malakas lamang ang huni nito, na tila may kung ano na pumipigil dito kaya hindi makalapit. Hanggang sa makatulugan na nila iyon, na mga sumunod na gabi ay hindi na nila naramdaman pa ang presensya ng aswang. At hanggang makapagpamaynila na nga si Nilda upang magtrabaho, ay hindi na niya muling naranasan pa ang nakakatakot na pangyayaring iyon sa kanyang buhay.
Ang taon ay dekada 70. Sa isang probinsya sa kanlurang Kabisayaan, naninirahan ang nooy 19 anyos na si Tatay Lando. Pagsasaka ang pangunahing pinagkakaabalahan ng halos lahat ng tao sa kanilang baryo. Ang ibang walang sariling lupa ay nakikisaka lamang. Ang kanilang mag-anak naman kahit paano ay may kapirasong lupa na pinagyayaman ng kanilang pamilya. Pero tuwing may pagkakataon ay nagtatrabaho pa rin si Lando sa iba. Dahil sa hindi maalwan ang kanilang buhay, ay hindi niya naranasan ang mabuhay ng isang normal na bata. Wala nga siyang matandaan na naubos ang buong araw niya sa paglalaro. Simula pa lang ng bata pa siya ay puro trabaho na ang kanyang hinaharap. At iyan na ang klase ng buhay na kanyang kinagisnan. May katabing bahay sila sa kanilang lupa. Kapatid iyon ng kanyang ama. Ang panganay na anak ng tiyuhin niya ang siya niyang kababata, si Fredo. Lagi silang magkasama nito sa mga lakaran, lalo na kapag patungkol sa trabaho. Dahil tulad ni Lando ay ito rin ang naaasahan ng kanilang mag-anak. Masisipag naman ang kanilang mga magulang, kaya tinutumbasan din nila iyon. Nang minsang may magpaani sa katabing bayan nila, ay naayaya sila na umextra doon. Naagad naman nilang pinapatos ang mga ganoong oportunidad, kahit pa nga pagkaminsan ay may kababaan ang bayad. Nang naroon na sila, habang nagtatrabaho, ay hindi nakatakas sa paningin ni Lando ang isang dalaga. Maganda kasi ito, kaya madalas ay naaagaw ang kanyang atensyon doon. Napansin naman ito ng kanyang pinsan, kaya katakot-takot na tukso ang inabot nito kay Fredo. Nang tanghalian, magkakasabay silang kumain, at nang makatapos sila, ay sinabi ng kanyang pinsan na kilalanin na ang dalaga. Dahil sa pagpupumilit ng kanyang pinsan ay wala na siyang nagawa kundi lapitan ito. At dahil sa totoo lang ay gusto rin niya talagang makilala ang dalaga. Mahihain ito pero hindi naman siya napahiya nang magpakilala siya dito at nalaman niyang Marian ang pangalan nito. Madali naman silang nagkapalagayang loob. Kaya ng mga sumunod na araw ay lagi na silang magkatabi at naging masaya ang kanilang pagtatrabaho dahil nagagawa nilang makapagkwentuhan habang gumagawa. Nang huling araw na nila doon ay nagpaalam si Lando dito na kung maaari ba siyang manligaw, na hindi naman na ikinagulat ng dalaga dahil halata naman sa mga kilos at pananalita nito. Ngunit di ito pumayag at sinabing hindi siya ang nababagay para sa binata. Kaya nagtaka si Lando sa sinabi ni Marian dahil ano namang meron sa kanya para sabihin niya iyon. At kahit sa ganda pa lamang nito kung tutuusin ay alangan na siya. Maging sa uri ng pamumuhay ay di rin masasabing nakakaangat siya para iyon ang maging rason. Kaya tinanong ito ni Lando kung ano ang dahilan. Ngunit tumanggi na itong sumagot at nakita ni Lando na sumeryoso na ito. Kaya pabirong sinabi ni Lando na kahit ayaw ng dalaga ay pupuntahan niya ito sa bahay nila. Natawa naman si Marian sa birong iyon ni Lando at sinabing maloko daw ito at di na lang sana niya sinabi kung saan siya nakatira. Kinahapunan noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Pagkatapos na ang kanilang trabaho doon, nalungkot si Lando at nabakas din niya ang kalungkutan sa mukha ni Marian. Ilang araw matapos iyon, noong abala sila ng pinsan niyang si Fredo sa bukid, ay nagsabi si Lando dito na gusto niyang makita si Marian. Hindi daw maalis sa isip niya ang dalaga. At dahil magkasundo ang dalawa, ay agad namang tinanong ito ni Fredo kung kailan niya balak na pumunta doon dahil sasama daw siya. Na ikinatuwa naman ni Lando at sinabing kahit ngayon na
pagkatapos ng kanilang ginagawa. Bago magtanghalian ay natapos na nila ang kanilang trabaho sa bukid. Umuwi na sila para kumain. Pagkatapos makapagpahinga ay nagpaalam sila sa kanilang mga magulang na may pupuntahan silang trabaho sa kabilang bayan. Mula sa bahay nila ay may 1 kilometro at kalahati ang kanilang lalakarin para marating ang kalsada. At dahil sa 1:00 pasado na ay tiyak nang aabutin nila ay ang last trip na. Kaya nagbaon na rin sila ng ekstrang damit. Habang nasa daan ay nawili ang pinsan niyang si Fredo na mamitas na mga prutas tulad ng bayabas at sintores. Nang sapitin nila ang malaking kalsada ay tamang-tama lang ang dating nila. Dahil ilang minuto lang silang naghintay ay dumaan na ang sasakyan. May kalayuan ang lugar nila Marian. 2 malalaking bayan ang kanilang daraanan bago nila iyon sapitin. Nang bumaba sila ng sasakyan ay agad silang nagtanong-tanong sa mga taong naroon kung saan ang bahay nila Marian. Na bawat mapagtanungan nila ay tila takang-taka ang mga ito kung ano ang kanilang pakay. Na ang isa pa nga ay hindi talaga nakatiis at nagtanong talaga sa kanila. Sinabi naman nilang mamamasyal lang. Sarkastiko naman silang sinagot nito na ang galing daw nilang pumili ng papasyalan. Sabay sabing ingat na lang at sana ay makabalik pa kayo. Naluba naman nilang ipinagtaka kung bakit ganoon na lamang ang mga reaksyon ng mga ito. Hindi rin tabing kalsada ang bahay nila Marian. Nang tahakin na nila ang daan papunta sa bahay nito, ay may mga nadaanan pa silang malalapad na palayan at meron ding tubuhan. Nang makita nila ang mga palatandaan na ibinigay ng mga napagtanungan nila, ay natiyak nilang magpinsan na iyon na ang bahay nila Marian na kanilang natatanaw. Magtatakip silim na ng mga panahon na iyon. Papalapit pa lamang sila sa bakuran ay nakita na nila si Marian na nagwawalis at napansin nila na madilim ang kinalalagyan ng bahay ng mga ito na maraming mga puno. Kaya iba ang aura ng nasa paligid at labas ng bakuran kumpara pag naroon ka mismo sa loob. Nang malapit na sila sa bakuran ay siya namang pag-angat ng ulo ni Marian, kaya nakita na sila nito. Nahalatang nagulat sabay tanong sa kanila na kung ano raw ang kanilang ginagawa roon. Tila may pagyayabang naman na sinabi ni Lando na mamamasyal at aakyat ng ligaw tulad daw ng sinabi niya, na gustong patunayan sa dalaga na isa siyang lalaki na mayroong isang salita. Agad namang sumagot si Marian at sinabing akala niya ay biro lamang iyon. Ngunit sinabi ni Lando na hindi daw siya nagbibiro sa dalaga at seryoso daw kasi siya dito. Pero sa halip na matuwa katulad ng inaasahan ni Lando, ay nainis ito at nakita niya ang galit sa mukha nito sa mga sinabi niya at sinabing hindi dapat sila nagpunta doon. Na ang hirit naman ni Lando ay kung ayaw ba daw siya na makita nito. Na ang naging tugon naman ng dalaga ay ang pagtalikod sa kanya at sinabing umuwi na sila. Papasok na ito sa bahay nang biglang lumabas sa pinto ang isang babae na nakita niya kaagad ang ngiti sa mga labi nito at sinabing may bisita pala sila. At tinanong si Marian kung sino ang mga ito. Nanay pala iyon ng dalaga. Sinabi naman ni Marian na mga kaibigan niya na nakilala noong nag-ani sila sa kabilang bayan. Na tila naging tahimik at nangimi si Marian. Nahalata mong malaki ang takot nito sa kanyang ina. Sinabi ng nanay nito na bakit hindi daw niya pinapasok ang kanyang mga bisita. Kaya sinenyasan sila ni Marian na pumasok at pagdaan nila sa harap nito ay bumulong ito at sinabing hindi siya nagkulang ng paalala sa kanila.
na hindi naman pinansin iyon nila Lando sapagkat natuwa sila sa pagtanggap sa kanila na biglang umaliwalas ang mukha ng magpinsan at nagpasalamat pa. Nang nasa loob na sila ng bahay, matapos maipakilala ni Marian ang kanyang ina kanila Lando, ay nagpaalam na ito at sinabing aalis lang sandali upang kumuha ng maiuulam at sinabihan silang doon na maghapunan. Nang papalabas na ito ng pintuan ay bigla itong bumalik at tinawakan sa kamay si Marian at isinama, na nasabi naman ni Fredo na mabait sana daw ang ina ni Marian kaya lang mapagduda, kaya siguro isinama ang anak, baka ano ang gawin nila, na tinawanan lang naman iyon ni Lando. Ilang saglit lang ay andyan na sina Marian at kitang kita nilang magpinsan ang malalaking sugpo na dala ng nanay nito na gumagalaw pa. Ngunit sa kabila ng kanilang paghanga ay napaisip sila kung saan ito kumuha ng sugpo, gayong tubuhan at palayan ang nadaanan nila. Nang wala silang tsak na maisip na eksplenasyon, ay di na rin nila hinanapan pa ng sagot ang katanungang iyon sa kanilang isipan at ipinagkibit balikat na lang iyon. Maya-maya ay narinig lang tumatawag na ang nanay nito mula sa kusina at nagyayaya na itong kumain. Nang nasa pagkainan na sila at inihain na ang mainit na kanin at umuusok-usok pa na sugpo, habang ang mag-ina naman ay abala pa sa kusina, ay naisipan ni Fredo na kunin sa bulsa niya ang sintores at pinigaan niya iyon pagkat naisip niya na mas masarap iyon kung may pangpaasim. Ngunit laking gulat nila nang makita nila ang kanina'y malalaki at sariwang sugpo ay naging sapal ng tubo na talaga namang kanilang ipinagtaka. Matapos iyon, ilang saglit lang ay lumapit na ang mag-ina sa mesa at sinabihan silang kumain na mabuti ng nanay ni Marian. Hindi naman nagpahalata ang magpinsan sa kanilang natuklasan at pasimpleng iniluluwa ang pagkain at itinatapon sa ilalim ng mesa na hindi naman halata pagkat lupa lamang ang sahig nito at tinatabunan nila iyon. Matapos makakain ay nakaramdam na sila ng takot. Sinabi ng nanay ni Marian na doon na sila matulog pagkat gabi na. Wala na rin naman silang masasakyan pa at napakalayo nang sa kanila. Nagad namang sumang-ayon ang magpinsan pagkat ayaw nilang ipahalata dito na may masama na silang kutob. Sinamahan sila nito sa pinakakamalig nila na katabi ng kanilang bahay. Dinalhan sila ng unan, kumot at banig. Iniwanan din sila ng lampara. Nang sila na lamang magpinsan ang naroon, ay wala silang sinayang na sandali. Kumuha sila ng mga dayaming naroon at pinagkorting tao. Nagbihis sila ng damit at ang kanilang hinubad ay iyon ang isinuot sa ginawa nila. Pagkatapos ay kinumutan na nakikita at nakalabas ang damit. Binaklas nila ang sahig ng kawayan sa isang sulok kung saan naroon nakatumpok ang iba pang mga sako na may lamang dayami at iyon ang tinakip nila upang hindi makita ang butas na kanilang ginawa sa sahig. Nang nasa silong na sila at tanda ng tumakas ay narinig nilang humuni ang aswang na tamang-tama lang ang kanilang pagkakaalpas dahil lang mapasulyap sila sa pinanggagalingan ng tunog ay binalot sila ng matinding takot nang makita mula sa siwang ng sahig ang aswang na nasa itaas na ng isang sulok ng kamalig. Natakam na nakatitig sa ginawa nilang mga dayami na pinagmukha nilang sila. Kaya mabilis silang gumapang sa silong upang makatakas, ngunit iniiwasang lumika ng anumang ingay. Nang tatayo na sila mula sa pagkakagapang, ay natigilan sila nang makita ang mga binti na nasa kanilang harapan.
na nang iangat nila ang kanilang mga mukha ay napag-alaman nilang si Marian. Hindi sila nakagalaw at hindi rin sila nakaimik. Nabigla naman silang sinabihan nito na tumayo na at sasamahan silang palabas. At idinaan sila nito sa tubuhan na mayroon pala doong pinakamabilis na daan para agad na marating ang kalsada. Iniwasan nilang dumaan sa kanilang dinaanan pagkat masusundan sila ng ina nito doon. Nang nasa kalsada na sila ay nalaman nila Lando na may lahi nga silang aswang at nalalapit na ang pagmamana ni Marian, na sinabi pa nito sa kanila na siya ang kadalasang ginagamit ng kanyang ina upang may mabiktima. Sinubukan niya itong kumbinsi na sumama na lamang sa kanila, ngunit mahal daw nito ang kanyang ina at di niya kaya itong iwan bagamat ganoon pa ang uri nito. Kahit anong pilit ni Lando ay tila hindi na magbabago pa ang pasya ng dalaga. Tinanggap na nito ang mapait na kapalaran niyang iyon dahil na rin sa pagmamahal nito sa kanyang aswang na ina. Medyo maselan ang kwentong tampok natin sa pagkakataong ito. Mula sa isa nating masugid na taga-subaybay na tatawagin nating si Menchi. Sabi niya ay halos isang buwan pa lamang siyang sumusubaybay dito sa ating programa. Ngunit naengganyo na siyang ibahagi ang kanyang karanasan at nalalaman dahil na rin sa mga komentong nababasa niya. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya ay naririnig na niya ang mga kwento ukol sa aswang sa kanila pagkat bantog ang kanilang lugar ukol dito. Ayos lang naman at wala sanang problema kay Menchi kahit na doon na siya ipinanganak at lumaki. Kaso ang masaklap ay kasama ang kanyang mga magulang sa mga pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Pagsasalaysay ni Menchi, simulang nagkaisip siya ay tila nakakapit na sa kanya ang salitang aswang, na bagaman may mga kaibigan din naman siya pero ang karamihang mga bata ay tila iniiwasan siya, na pagka minsan ay madalas pa siyang tinutukso at tinatawag na aswang, na idinadaan na lamang niya sa pag-iyak. Kung minsan naman para hindi na siya tuksuhin at upang tigilan na, sapagkat naririndi na siya sa tuwing maririnig niya ang katagang aswang, ay inaamin na lamang niya at sinasabihan ang mga ito na pag hindi sila tumigil ay pupuntahan niya sila kinagabihan at aaswangin. Kaya kaibiganin na lamang daw siya at kanya pa silang poprotektahan, na kung minsan ay epektibo naman at kahit papaano ay umuubra, pero madalas ay lalo pa siyang naiinis pagkat sinasabi ng mga ito na sa wakas ay umamin na rin siya at nagpapatuloy lang ang pambubuska sa kanya, kaya tinatakbuhan na niya ang mga ito upang makaiwas. Sa pagkakaalala ni Menchi, noong mga panahong nasa elementarya pa lamang siya, ay wala naman siyang napapansing kakaiba sa kanyang mga magulang. Mababait ang mga ito at mapagmahal, na kahit nahihirapan pa nga minsan ay pinipilit na maibigay ang kanyang pangangailangan. Nag-iisa lamang siyang anak. Hindi sila mayaman pero maayos at maginhawa naman ang kanilang pamumuhay noon, kahit pa nga minsan ay kinakapos din. Sa pagkakatanda pa nga ni Menchi ay lagi siyang pinaghahandaan talaga ng kanyang nanay ng ulam, na kahit hindi sila makakain, basta siya ay hindi magutom. Ngunit noong nasa high school na siya at may husto na siyang pag-iisip, ay doon na nagsimula ang pagkakaroon niya ng interes na alamin ang totoo, na nagsimula na siya maging mapagmasid at palaging nagmamatsyag, na dahil doon ay nagsimula na rin magkaroon siya ng pagdududa ukol sa kanyang mga magulang, lalo na
nang magising siyang minsan sa kalagitnaan ng gabi upang umihi at makita ang mga ito na siya pa lamang kumakain. At nang makita siya nila ay pabalat kayong inalok siya na kumain. Na nang paunlakan niya ay tila nagulat ang kanyang ama at ina na tila nagsisi kung bakit niyaya pa siya. Pagkat lalo lang tumindi ang kanyang pagdududa nang malasahan niya ang pagkain ng kanyang mga magulang na matabang at walang kalasa-lasa. Na noong mga panahon na iyon ay may nalalaman na siya ukol sa pagkakakilanlan ng isang aswang. Ngunit sa likod ng kanyang isip ay naguguluhan pa rin siya, pagkat hindi naman sila nawawala ng asin sa kanilang kusina at nilalagyan din nila ng bawang at luya ang kanilang mga lutuin. Nung gabing iyon ay idinaan na lamang niya sa pagtulog nang hindi niya maisip ang kasagutan sa mga bumabagabag sa kanya. Kinabukasan ay napagpasya niyang wag na muna umuwi ng kanilang bahay pagkagaling ng paaralan at sumama na muna siya sa kanyang matalik na kaibigan at doon makikitulog. At nang hindi siya umuwi ng bahay ay lubang nag-alala ang kanyang mga magulang. Kaya pinuntahan siya ng mga ito sa kanilang paaralan at hinanap. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng kanyang ina na tinatawag siya nito mula sa labas at tinatanong kung bakit hindi siya umuwi o nagpaalam man lang at kung ano daw ang kanyang problema. Hindi naman siya kumibo. Nakiusap ang mga ito na sumama ng umuwi sa kanila at dahil sa nakita niyang lungkot sa mukha nila ay tila naawa naman siya sa kanyang ama at ina. Kaya sumama na rin siya upang umuwi sa kanila. Nang sumunod na araw pagkagaling niya sa paaralan ay naabutan niya ang kanyang ina na abala sa kusina. At nang lumapit siya ay napansin niyang may dugo ito sa pisngi na tila hindi yata nito pansin iyon. Kaya tinanong niya ito kung bakit may dugo ito sa pisngi na nagulat pa at agad na pinahid iyon. Sinabi nito na hinabol at kinagat ng kanilang aso na nauulol na ang isa nilang manok. Sinubukan niyang agawin ngunit patay na daw ito at doon daw marahil niya nakuha ang tilamsik ng dugo. Hindi alam ni Menchi pero iba na talaga ang kutob niya sa kanyang mga magulang na kapag naiisip niyang totoo ang kanyang hinala sa mga ito ay abot-abot ang kaba na kanyang nararamdaman na kahit magulang pa niya ang mga ito ay may pag-aalala pa rin siya at yun ay lubhang nakapagdudulot sa kanya ng matinding takot. Nang mga mag-aalas 7 na ng gabi ay dumating naman ang kanyang ama mula sa buong araw na pagtatrabaho nito. Kaya agad na naghain ang kanyang ina upang makapaghapunan na sila. Matapos makakain ay nagpahinga lamang silang sandali at pumasok na si Menchi sa kanyang silid upang matulog. Nang mga madaling araw na ay naramdaman ni Menchi ang tila hangin na tumatama sa kanyang mukha na nasundan pa iyon ng tila isang patak malapit sa kanyang bibig. Dahilan para magising siya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata ay napasigaw siya ng malakas sa pagkagulat sa kanyang nakita na halos dumikit na ang muka ng aswang sa kanya na talagang nakakakilabot ang itsura nito dahil sa mapupulang mga mata at matutulis na ngipin at matinding paglalaway na mabilis niya itong naitulak dahil sa pagkabigla at pumunta siya sa isang sulok ng kanyang silid na gumagapang at sumisikad sa sahig. Susunggaban na sana siya nito na siya naman pagdating ng kanyang ama at agad na nilundag iyon. Kaya gumugulong silang bumalandra sa dingding ng kwarto. Ang kanyang ina naman ay agad siyang nilapitan. Mabilis na nakatayo ang aswang
at ubod lakas nitong binangga ang bintana na nooy wala na ang kahoy na nagsisilbing pangsara nito. Hahabulin pa sana iyon ng kanyang ama, ngunit sinabihan ito ng kanyang ina na wag na pagkat madilim sa labas at siguradong nakalayo na iyon. Halos di naman makahinga sa sobrang takot si Menchi. Napaiyak pa siya ng huli. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang maling akala na ang kanyang mga magulang ang nais na manakit sa kanya. Humingi siya ng tawad sa kanila. Bagya namang nagulat pa ang mga ito sa ipinagtapat sa kanila ng anak. Kaya naging tapat na rin sila dito at sinabi na ang totoo. Na kahit ampun lamang nila ito ay hindi nila magagawang saktan pagkat mahal na mahal nila si Menchi. Na kahit buhay nila ay ibibigay nila para sa kanya. At kung sakali man daw at nagkataon na sila nga ay aswang, ay mas nanaisin pa nilang ipamigay siya sa iba, kahit labag iyon sa kanilang kalooban, para lamang masigurong ligtas siya. Natuluyan ng napahugulgol sa pag-iyak ang dalaga dahil sa mga ipinagtapat sa kanya ng mga magulang at sa pagmamahal na iniukol sa kanya. Nang biglang nagtanong ang ina nito kung bakit naman daw nagkaroon siya ng ganong isipan. Sinabi ni Menchi na matabang daw kasi ang pagkain nila, na natawa naman ang mag-asawa at sinabing ipinagbawal na kasi ng doktor sa kanila ang pagkain ng maaalat at kung maaari ay wag nang maglagay ng asin sa kanilang pagkain pagkat pareho silang may sakit na sa kanilang mga bato, na nang marinig yun ng dalaga ay napuno ang kanilang silid ng malalakas nilang tawanan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.